Sobrang aga ko nagising ngayong araw. Paano kung ganito ba naman kaganda yung tanawin nagigising sa'yo? Magiging morning person ka talaga. Hi guys! Kung nakita nyo na nga yung una kong vlog bago to, sinabi ko nga doon na ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkakaabalahan ni Erica sa loob ng camper van habang kami nag-iihaw at nagpe-prepare ng pagkain sa labas. Siya yung nag-set up ng lahat ng to. Sabi ko nga ito na yung chance para maglaro ng ganda-gandahan kasi birthday naman namin ngayong araw. Ayaw niya pa nung umpisa na picturean ko siya, gusto niya dalawa lang kami. Sabi ko dapat meron din siyang solo. Lalo na sobrang ganda ng ayos niya ngayon, talagang perfect dito sa theme na black and pink. Kasama ko talaga siya dapat na pupunta ng Tokyo para sa photoshoot. Kaso sobrang busy nga at merong trabaho. Kaya naman minake sure ko na mismong araw ng birthday namin makakauwi ako ng Toyama para ma-celebrate namin to ng magkasama. At kung nagtataka kayo kung bakit kami nakatingin sa gilid, kasi guys, kinakantahan kami ni Jonathan ng mga panahong to. Inopen na nga rin namin yung gift namin sa isa't isa. At alam nyo ba guys, sobrang proud akong i-announce sa inyo na si Erica ang unang nagkaroon ng Kira-Kira piece bukod syempre sa akin. Ito yung araw ng launching ko at ito rin yung araw ng birthday namin. Ini-explain ko nga dyan kay Erica kung bakit ito yung design na napili ko para sa kanya. Natuwa nga rin siya na siya yung kauna-unahang nagkaroon ng Kira-Kira & Co. na first collection. O guys, hulaan nyo kung ano yung set na binigay ko kay Erica. 10 pa lang naman yung mapagpipilian nyo kaya hindi pa kayo mahihirapan. Expected ko na merong happy birthday cake kami pareho pero hindi ko nga in-expect na meron pang celebration ng 700k followers ko. Ang daming kailangang i-celebrate. At syempre, yung mga celebration mas nagiging special kapag yung mga taong importante sa'yo, pamilya mo, kaibigan mo, at mga taong nakakita ng success mo ay nagiging happy rin at the same time, nakikiselebrate with you. Ayun talaga yung mga klase ng celebration na hindi matutumbasan ng kahit ano. Kinaumagahan na nga neto at katulad nga ng sinabi ko, sobrang aga ko nagising. Tulog pa niyan sina Erica at Jonathan, gising na ako at naglakad-lakad dito sa labas. Paano ako rin kasi yung pinakamaagang natulog kagabi. Nung nagising na rin si Jonathan, nag-aya nga ako na pumunta sa ilog. Kasi guys, itong pinagcampingan namin, sa tabi lang mismo ng ilog, kaya sobrang sarap sa pakiramdam na talagang naririnig namin yung agos. Kahapon at kagabi ko pa talaga gusto pumunta dito kaso nga madilim na. Kaya ito guys, pagkagising talagang sinadya kong pumunta dito agad-agad. Ako dito, enjoy na enjoy maglubog ng paa sa tubig na parang ang gusto kong maligo na kung meron lang talagang time. Pero guys, tignan nyo to si Jonathan, halos hindi na makaalis sa kinatatayuan. Sobrang lamig kasi ng tubig at yan talaga yung weakness niya. Kahit nga ngayong summer guys, grabe ang init ng ipinaliligo na tubig niyan. Ako kapag ganitong mainit yung panahon, gustong gusto kong pumunta ng ilog kasi ang lamig ng tubig, sobrang refreshing. Gustuhin ko man maligo kaso lang wala na rin talagang time. Kaya naman nagbabad na lang ako ng paa sa tubig habang nagmamasid sa agos ng ilog. At sobrang nakakatuwa kasi maraming mga bata kaming nakita na talagang nag-e-enjoy, naliligo. Ito nga nakakainggit kasi nagpapaagos siya dyan sa may tubig. Sabi namin ni Jonathan, gusto din namin gawin. Sabi ko, paano niya gagawin yan? Kahit paa niya nga, hindi niya mailublob ng matagal dahil sa sobrang lamig ng tubig. Kailangan niya daw ng jacket para hindi siya lamigin sa tubig. Ewan ko dito kay Jonathan guys, parang antok pa ata. Sa hindi masyado kalaliman, meron ako nakitang nangingisda. Na-curious nga kung ano yung mga klase ng isda na mahuhuli niya dyan. Gustuhin pa man namin magstay pero pagkabalik namin sa may taas, sa may camping area, marami na mga nagliligpit ng mga gamit. Kasi in-explain din sa amin kahapon kapag lumagpas kami ng 11 AM, magbabayad kami ng 1,000 yen. Naku, tama na sa gastos kaya hindi talaga kami magpapalagpas ng oras. Naghintay lang kami ng konti para magising si Erica. Tapos nag-asikaso at bumiyahe na rin kami. Nasa kalagitnaan kami ng kabundukan na halos walang mga building, convenience store, supermarket at lalo hospital. At kapag kaibabiyahe sa sasakyan yung emergency, hindi ko alam baka sobrang tagal pa bago abutin sa pinaka-hospital na malapit. Kaya hindi nga rin namin masisisi na meron kami nakita ditong helicopter ambulance. Nakakatakot nga kung ano yung nangyari, sana okay lang siya. At naku, wag naman sana atake ng bear or kahit na anong mga ligaw na hayop. Kasi usually kapag ganitong mga nasa kagubatan, ayan talaga yung nagiging number 1 na problema. Buti na lang yung camping namin ngayon, sobrang safe kami kasi nasa loob kami ng van. At kahit malayo kami sa ibang mga nagka-camping, alam namin na meron pa rin kaming mga kasama. Malayo-layo rin yung biyahe kaya ito nga kami ni Erica nagkantahan na muna habang si Jonathan nagde-drive. Tumitigil din kami sa mga convenience store para bumili ng pagkain, inumin at lalong-lalo na kape. Ang hirap kaya mag-function kapag walang kape sa sistema. First time ko nakatikim ng kape sa Yamazaki
Kawasaki. Ang sarap pala. Nakatuwa nga kasi agad-agad sinuot na ni Erica yung binigay kong regalo sa kanya. Sabi ko na talagang babagay to sa kanya. At nakakalungkot man guys, kailangan na namin magpaalam sa camper van kasi 24 hours lang namin to ni-rent. Sa camper van na to, sobrang salamat sa pagbibigay ng comfortable na camp at talagang memorable at solid na adventure. Nalungkot man yung wallet namin, sobrang saya naman ng puso namin. Kaya magsisipag na ulit sa trabaho. Salamat sa pagsama. Bye!